Ang Lakers fully loaded na para sa 15 players sa roster ngayon at nasa ilalim na sila ng first apron at tax limitation. May luxury tax sila ngayon na nagkakahalaga ng 21.8 million, over na sa threshold, pwedeng bumaba kung i-waive nila si Shake Milton. Ang potential starting ng Lakers ngayon ay nagmumula kay LBJ, Luka, Austin Reeves, Hachimura at itong si DeAndre Ayton. Sa bench depth nila at sa mga backup guard nandyan sila Gabe Vincent, Jordan Goodwin. Sa wing depth nandyan sila Jake Larabaya, Dalton Knecht, Maxi Kleber, Jared Vanderbilt. At sa backup bigs nila nandyan si Jackson Hayes, Trey Hemison at Christian Coloco na parehas nasa two-way deal, at si Alex Len na free agent, at itong si Markieff Morris, at yung mga young assets sila Bronny James at Ado Thiero na kasama sa draft 36. Gumamit ang Lakers ng 15.1 million mid-level exception para kay Ayton at Larabaya na mas mababa dahil hindi nila kinailangan na maglabas ng mga asset player para makuha ang center at itong backcourt player nila. Nakapag-upgrade ng interior depth ang Lakers sa pagkuha kay Ayton na mas malakas na ngayon sa rim protector, rebound and pick and roll finishing na fit kay Luka at LBJ. Hindi lang natin sure kay Lolo Bron ha. Ang Lakers hindi naglabas ng asset sa trade dahil nakuha nila sa Ayton sa buyout. Meaning na pwede pang gumawa ng trade ang Lakers, lalo't nasa trade asset pa rin nga nila itong si Dalton Knecht at ibang mga expiring contract. Fully loaded kaya pwede pa silang maglabas ng player at mas i-improve pa ang roster nila bago ang susunod na season. Pwede pa nga nilang i-waive ngayon itong si Shake Milton para ibaba ang tax liability nila mula sa 21 million. Nakuha nila itong si Jake Larabaya sa 2 years deal with 12 million fully guaranteed. Unang free agency na nasign ng Lakers sa offseason na to dahil ginamit nila ang exception since nang umalis itong si Dorian Finney-Smith sa kanila at pumuntang Rockets. Si Larabaya ang pumalit sa role ni Finney-Smith na mas batang wing defender at mas maganda pa ang shooting range dahil last season meron tong 42% mula sa threes. Yan yung stint niya sa Grizzlies at Sacramento Kings. At ayon mismo kay Kevin Pelton, isa si Larabaya sa pinaka-accurate sa NBA above the break threes na may 46% na accuracy. At ang maganda dyan, si Larabaya ay isang 6'7" forward at may potential sa 3-and-D wing. Kayang i-guard both forward at guard position. May length at defensive versatility kaya kinuha nila to kahit meron silang Dalton Knecht na 3-and-D wing rin ang positioning. Kaya pwede nga raw na mayroong ibang movement pa na gagawin ang Lakers. Kinuha nila itong si Jake Larabaya na nakikitang mas bata kay Dalton Knecht pero lamang na to ng 3 season sa NBA. Kaya mas may experience pa nga raw itong si Larabaya kumpara dito kay Knecht pagdating sa pagiging 3-and-D wings. Kaya pwedeng ito yung magiging kapalit nga raw sa posisyon nitong si Knecht dahil una pa lang naman talaga balak na nilang i-trade yan. Dahil iyan talagang si Dalton Knecht yung nilalagay nila bilang trade asset para makakuha ng role player sa trade. Kinuha nila sa free agency nga itong si Larabaya dahil magiging suporta to kay Luka at Austin Reeves. Kaya mas lalong lalakas pa ang loob ng Lakers na bitawan itong si DK, lalo ngayon na nawawalan na to ng role sa positioning sa Lakers. Ang paggawa ng Lakers ng trade para makakuha ng star player tulad nila Wiggins at iba pang mga mahuhusay na 3-and-D wing player, itong si Dalton Knecht talaga ang nilalagay nila bilang trade package. May Dalton Knecht ang Lakers, meron pang mga expiring contracts na pwedeng makabuo ng trade package para sa isang trade. Pinagpipilian nila yan kung sakaling magkaroon ng trade na magbibigay pa ng level up sa roster ng Lakers. Paniguradong walang magiging dahilan yung mga to para nga hindi isama itong si DK. Dahil ngayon meron na silang Jake Larabaya sa roster. Sinasabing mas fit nga raw ito sa sistema ni JJ Redick dahil sa husay sa pagiging 3-and-D wing. Ang Lakers wala naman talagang promising rookie na naging superstar sa kanila. Ang Lakers gumagawa lang ng trade gamit ang mga draft picks at mga asset nila para makakuha ng star o superstar na available sa trade market tulad nga nung nangyari dito kay Luka. Kaya hindi nakakapagtaka na gawin ulit yan ngayon ng Lakers. Malamang kasunod sa trade ni DK itong sila Bronny at itong si Ado Thiero. Hindi malabo yan mga pare ko